sinang Juan. And the word was made flesh. Sa ibang salin, sa buhay. Ang pag-inom ng dugo, simple lang. I-apply mo. Kaya sinasabi niya, diba? Ang pinaniwalaan mo, nawawala. Paniwalaan mo lang. Yan ang Diyos. Walang imposible sa kanya. Ang bilang na naman tutoksoin ka palagi. Tutoksoin ka palagi. So, bakit po sinasabi nga sa atin lahat? Mamaya malalaman po natin. Tutoksoin ka palagi. Kasi ayaw niya mapunta ka sa Diyos. Ayaw niya mapunta sa langit. Tutoksoin ka niya lagi. Tatlo ang kasalanan. Sa salita, sa gawa, at sa isip. Ang pinakamatindi yung nag-iisip ka, nandyan kasi sa isipan natin. Tutoksoin ka palagi. So kapag tutoksoin ka niya, kapag memorize mo yung bunga ng Espiritu Santo, hindi mo, ipapaalala niya sa iyo. 14:26 ng Juan, 14:26, ang trabaho po ng banal na Espiritu, tagapaalala. Ipapaalala niya sa iyo. Anong ipapaalala niya sa iyo kapag wala kang na-memorize? Anong ipapaalala niya sa iyo kapag wala kang na-read? Kaya wala kang nabasa. Ano ipapaalala? 14:26, nakita na po. Juan. Tapos kung magsimula po kayo ng pagbabasa sa Book of John po kayo. Kasi si Juan po ay pinakamamahal na alagad ng Panginoong Yesus. Marami pong na-reveal sa kanya. Sige po, basa po. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo. Ngunit ang patnubay, makiulit mo. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo. Na Espiritu Santo. Isusuko ng Ama. Isusuko ng Ama. Pangalan ko. Sa pangalan ni Jesus. Ang siya magtuturo sa inyo. At siya magtuturo sa inyo. Ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay. At magpapaalala. At magpapaalala. Lahat ng sinasabi ko sa inyo. Lahat ng sinasabi ng Panginoong Yesus sa atin. So siya ang magpapaalala. Hindi niya mapapaalala sa iyo pag wala kang nabasa. Pag wala kang napakinggan. Kapag wala kang na-research. Yun. So, 14:26, siya po nagpapaalala. At ang tamang pamamaraan po, pag inindihan mo ang banal na Espiritu Santo, sabi niya, ang patnubay, ang banal na Espiritu Santo, na isusuko ng Ama, ang Ama po ang nagsusuko. Kaya sa 11:13 ng Lucas, hindi po sa Ama. Ang Ama po ang magsusuko sa pangalan ni Lord Jesus. So pag nagdasal ka ganito, Ama sa langit, mapagmahal na Ama, kataas-taasan na Ama, ipadala mo po ang banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoon. Yun po siya. Dalawa pong requirement kasi para pupunta siya. Una, ang Ama magpapadala, tapos sa pangalan ni Lord Jesus. Ganun po siya. So, mababasa niyo po kasi, no? Yan po ang kahulugan yan. Ang Ama ang magpapadala sa pangalan ni Lord Jesus. Kaya, yun po ang perfect na paghingi sa banal na Espiritu. Amen po? Natututo po? Amen. Philippians chapter 2 verse 8 to 11 po muna tayo. Philippians chapter 2 verse 8 to 11. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, nagpakumbaba. Anong ginawa niya? Nagpakumbaba at sumunod. 8 to 11. Chapter 2 verse 8 to 11. Dahil sa nagpakumbaba po ang Panginoong Jesus, binigyan po siya ng kapangyarihan, pinakamataas na pangalan. No? Pangalan sa lahat ng pangalan, pinakamataas, wala nang pinakamataas na pangalan. Yung iba binababoy lang ang pangalan. No? So, sa atin, sa mga sumusunod talaga ng totoo sa Panginoong Yesus, pahalagaan natin ang pangalan niya. Ang pangalan niya, ang sabi doon, dahil sa kanyang ginawa, luluhod lahat ang nasa langit, luluhod lahat ang nasa lupa, at nasa ilalim pa ng lupa.
Ganun po, kahalaga po ang kapangyarihan po ng pangalan ng Panginoon Jesus. Huwag po natin kalimutan. Sa lahat ng kaaway po, wala po sila magagawa sa pangalan ng Panginoon. Yun po, naniniwala na po tayo. Asulat basahin natin para marinig po natin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Ang hindi tumatag ang kamatayan sa krus. Sa kamatayan sa krus. Ibig sabihin may pagsunod po tayo. Mamatay ka man, basta sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, mas mahalaga. Okay? So, ang demonyo po, kaya niya lang patayin ang katawan mo. Si God the Father, ang kaya niyang patayin yung kaluluwa at katawan mo. Kaya matakot po tayo sa banal na takot po sa Ama kasi yun ang kaya niyang patayin. So ayun po, dahil siya ay sumunod, no, at nagpakumbaba, binigyan po siya titulo ito. Dahil dito siya ay lubusan tinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Binigyan sa lahat ng pangalan, mas mahigit sa pangalan ng iba. Okay? Ngayon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ay luluhod sa kanya, ang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Nasa ilalim pa ng lupa. Ibig sabihin may tao pa doon sa baba. So, okay na po. Ito na lang magtuloy sa so, ibig sabihin, nakalimutan po natin ng iba dahil sa minsan hindi mo masisisi, konti lang paniniwala. Pero kapag lumalim ka dito po, maniniwala ka unti-unti kay God, kay Lord Jesus. Okay? So kapag mababad ka na po sa salita niya, unti-unti nang lumalakas po ang pananampalataya mo. Kaya sa 10:17 ng Roma, ang pananampalataya po ay magsimula sa pakikinig at sa pagpapahayag ng makasalita ng Panginoon. 10:17. Isa mga nag-aaral lang po. Sa inyo na lang, pick na lang, okay? So 10:17 ng Roma. Okay? So kaya, paniwalaan po natin, there's a power in the name of Jesus. Okay? Kung nalalahit, malaya sa mga demonyo, kapag ang pangalan niya. Kaya, ikaw natin. Hallelujah. Amen. So yun. Ayun po. So sigaw natin yung pangalan niyan. Amen po. Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Palakpak sa Panginoon. So ayun po, bilisan ko na lang po. No? Ayun, sa size, 63 po ang topic natin. Ang sabi po dyan, ang nagbibigay buhay ay ang Espiritu ng Diyos. Ang laman o ang tao ay walang magagawa. Ang Espiritu na sinasabi ko sa inyo, na tinuturo ko sa inyo, yung Panginoon, tinuturo niya, nilista dito ng mga alagad, ay Espiritu at nagbibigay buhay. Hindi lang po siya basta salita lang, hindi lang po siya basta ink lang ng ballpen, no? Hindi lang po siya basta papel lang. No? Ang salita niya dyan na nilista ng mga alagad ay buhay. No? Kaya kapag sinunod natin ang gusto, yung pinakita ko kay brother, ano pangalan mo brother? Brother Jimmy. Pinakita ko sa kanya, tanongin na lang siya, okay, 8:51 chapter 11, verse 25-26 ng bukod dyan, no? Ayun, yun po ang pagkasinunod natin ng gusto, yan po ang magiging gantimpala po natin. Yung pakinabang na iyan. Hindi ka na mamamatay. Grabe naman yan, imposible naman. O mayroong patotoo sa Bible. Si Enoch at saka si Elijah, hindi namatay. Okay, so ayun po. Kaya seryosohin po natin ang kanyang mga salita. Salamat po ay nakikinig. Pwede palakpakan muna natin ang mga salita. Ayun po, nag-umpisa po lahat sa kasalanan. Nag-umpisa po sa lahat sa kasalanan. Ang unang nagkasala po ay si Lucifer. Ang una po nagkasala, hindi si Adan at Eva, si Lucifer muna po. Kaya nalaglag po 1/3. Yung ayon sa datos, 3 parte ng anghel sa langit, yung isa nalaglag. So 2 naiwan kay God, isa nalaglag. Kaya I suspect na nag-create ng tao si God kasi nga para magpapalit ng mga anghel. This time around, hindi na siya wala ng pakpak.
ang tawag glorified body. Glorified. Sabihin nga natin glorified body. Yung hindi, batang-bata, parang katulad ng Panginoong Yesus. Namatay siya, pero nabuhay muli. Ang tawag doon glorified body. Okay? So, yun po ang suspect ko po okay? Sa pag-aaral ko, papalitan yung mga nalaglag. Kaya galit na galit si Satan eh. Ayaw niya makumpleto yung ayaw niya makumpleto yung mga angel. Gusto niya na katulad ng angel. Ang gusto niya na hadlangan ang plano ng Diyos. Pero hindi niya mahadlangan kasi ang Diyos ay all-knowing, omniscient, omnipresent, at saka omnipotent. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Anong ibig sabihin nun? Siya ay sobrang makapangyarihan. Siya ay sobrang alam niya lahat. Siya ay kahit saan, sa buong daigdig, saan dako, nandun po siya. Okay? Yun po ang ating Diyos. Ang ating Diyos na pinapaniwalaan. Ganun po siya. Okay? So, amen. So, nagsimula po ang lahat sa kasalanan. Kaya nung gumawa ng tao po, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, kainin nila lahat ng prutas, huwag lang yung sa gitna ng Eden, ng garden ng Eden. Sabi niya, kainin nila lahat ng prutas, huwag lang yung sa gitna ng Eden. Kapag kinain nyo yun, mamamatay kayo. Ang prutas na iyon ay mayroong masama at mabuting kaisipan. No, may good and bad knowledge. Yung prutas na iyon, yung ayaw ipakain ni God. Kaso lang, tinukso ni Satan si Eva. No, si Eva ang unang tinukso. No, sabi niya, mamamatay ka pa talaga kapag kinain mo yan o maging katulad ka ng Diyos. O yun, nagkaroon si Eva. Wow, magkatulad ako ng Diyos. Parang ganun din kasi si Satan. Ang sabi niya, no, kaya nag-rebelde siya sa Diyos kasi gusto ko rin maging katulad mo. Gusto ko rin maging Diyos. Gusto ko rin mamamahala. Ang sabi niya. No? Sabi ni Lucifer. Kaya ayun, bumagsak siya. So ayun, anong relasyon naman ang kinikwento ko ang relasyon ng kinikwento ko sa inyo? Na kumain si Eva at si Adan. Binigay niya kasi si Adan. No? Si Eva, mga babae, si Eva, binigay niya si Adan. Binigay niya si Adan ng prutas. Kaya kumain din. So hanggang sa dumami sila. Ano ang ibig sabihin nun? Si Adan at Eva, unang magulang natin. Kaya lahat ng anak nila mayroong masama at mabuting kaisipan. Nasa atin lahat. Kaya huwag ka na magtaka kung nakakagawa ng kasalanan. Huwag ka na magtaka kung may mga nagtatanong sa akin, Pastor, bakit may naggumagawa ng mga masama? Bakit patuloy pa rin gumagawa? Kasi nasa atin lahat. Nasa isipan natin. Okay, nasusundan ko, nasa isipan po natin. So ano naman ang remedyo? May remedyo po, huwag tayo mag-alala. Ang remedyo po, doon din sa Garden of Eden. Ang tawag po ay tree of life, puno ng buhay. Dapat makain nila yun. Ang naging problema, hindi na makakain kasi pinalabas sila ng angel doon. Pinalabas sila ng angel, pinagwardya ng angel na may espada. So hindi na sila makabalik, hindi nila makain yun. So ano na lang ngayon, problema pala yan. No? Ayun, makikita ko sa chapter 6 ng Book of John. Yan ang solusyon. Ang tinapay ng buhay. Ang living bread. Ang buhay na tinapay. Walang iba, kailangan pang bababa ang Panginoong Yesus para makain natin. Kasi pag nakain natin, magkakaroon tayo ulit ng buhay na walang hanggan. Makakabalik tayo sa langit ang ibig sabihin. Basahin natin. Sa Isip 24. Yan ang solusyon. Kailangan pang bumaba ni Lord Jesus. Sabi niya, I am the living bread. I am the bread of life. Ang tinapay na buhay. Ang kumakain ng aking laman. Ha? Sige, tuloy. Ang kumakain ng aking laman. Ang kumakain ng aking laman, sabi ng At Panginoon, umiinom ng aking dugo at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. ay may buhay na walang hanggan, At muli ko siyang bubuhayin at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. sa huling araw. Ang ibig sabihin ng muli ko siyang bubuhayin sa huling araw ay katulad ni glorified body, katulad ni Lord Jesus. Gusto niyo ba kung ibabangon kayo ni Lord Jesus sa huling araw ng buhay? Gusto niyo po ba? So, ayun.
remedyo at may dalawang gantimpala para maalis yung masama dito. Para hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Okay? Mawawala na yung masama dito ng utak. Dalawa lang ang remedyo. So ayun ang una. Okay na, baba na po. Salamat. Ang unang remedyo, para maalala nyo, sabi niya, kailangan kumain ng kanyang laman at iinom ng kanyang tubo. Ano ang gantimpala? Ano ang premyo? Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan at Mabuhay muli. ibabangon kanya muli. Yung pag second coming, ibabangon muli. Kasi kahit nung namatay na, magkakaroon ka ulit ng katawan. Yun po, dyan sa kalawakan, yun ang mangyayari po sa second coming. Final judgment. Okay po? Ayun po ang pinakamaganda. Dalawa lang ang kailangan, no? Pero kailangan maunawaan mo. Dalawa lang ang kailangan para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan at ibabangon ka niya sa huling bahagi ng buhay. Dalawa lang. Sabi natin, dalawa lang. Dalawa lang ang kailangan. Dalawa lang ang paghihirapan mo. Tama? Pero kailangan gawin natin. So, anong dalawa na yun? Ang una, sabi niya, kakainin ang kanyang laman. So, ayun, mahirap. Pag binasa mo sa chapter 6, nagtakbuhan ang mga tinuruan ng Panginoong Yesus eh. Hindi nila maintindihan, ano ba yan, gawin mo kaming cannibal? No? Nagtakbuhan sila, kakainin ng laman. Paano ka namin ngangat-ngatin? Papatayin ka muna namin? No? So yun, nahihirapan sila. Salamat sa Diyos sa panahon natin, may explain. So ayun po, ang una sinasabi niya, kainin niyo ang aking laman, makikita sa 26 Mateo, 26, 28. Simula tayo sa 25. 26 na lang. 26, 26. 26 na Mateo. Sige, tuloy. Sa huling hapunan, ginawa ang unang kahulugan. Dalawa din kasing kahulugan. Dalawa-dalawa. Okay? So, para matandaan natin. Umampot ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, pinagati-ati niya yon, binigay sa alagad, huli dito at kanin, ito ang aking katawan. Kasi ibang version, ang sabi doon, gawin niyo ito sa paghalimbawa sa akin, pag-alaala sa akin. So, kailangan may gagawin din tayo. Kung anong ginawa ng Panginoong Yesus, tayo ang tagasunod, may gagawin din dapat tayo. Okay, sunod po. Pagkatapos ito, dinampot ang kopa, nagpasalamat sa Diyos. Ang laman ng kopa, 100% grapes. No? Ang alak ngayon may alcohol. Kaya nalalasing ka, demon spirit. No? Ang pumupunta sa atin. Okay, okay, so tuloy po. Nagpasalamat din sa Diyos at ibinigay sa kanila. At sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito. Kayong lahat ay uminom nito. Sapagkat ito ang aking dugo. Sapagkat ito ang aking dugo. Katibayan ng tipan. Katibayan ng tipan, bagong tipan ng Diyos. Ito ang katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo. Pinabuhos pa sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Yun. Ang dugo lang ng Panginoong Yesus ang makakapatawad ng kasalanan. Wala na itong iba. Paano mo gagawin? Paniwalaan mo lang. Paniwalaan mo. Lahat paniwala lang. Lahat kailangan mo lang paniwalaan. Gusto mo ma-bless? Paniwalaan mo na ma-bless ka. Okay? Gusto mo ma-bless? Lahat paniwala lang. Kailangan lumakas yung paniwala natin. Lahat sa atin nakadanas ng lahat ng negative. Nakadanas ng mga kahirapan. Kaya parang nahihirapan tayo maniwala. So magsisimula ang paniniwala, 17 ng Roma, sa pakikinig ng salita. Dito, unti-unti ka mabubuhayan. Ay, paniwala lang pala lahat. So, paano mo gagawin? Kasi tinapos na ni Lord, 2,000 taon nakalipas ang kaligtasan. No, ang makakapagpatawad din ng kasalanan, yung ginawa niya, yung dugo niya. Kaya kapag nagkasala ka na, no, pahugasan mo sa dugo ng Panginoon. Pahugasan mo sa dugo ng Panginoon. Ang unang simbolismo, yung katawan, laman at dugo na pinapakain at pinapainom ng Panginoon. Ang unang simbolismo, no? Paniwalaan mo. Kahit yung mga kanin na kinakain mo, kahit yung mga biyaya na natatanggap mo, ipag-pray mo, Lord, pinapaniwalaan ko ito na laman mo o katawan mo. Yung mga tubig naman at mga juice na
hindi mo makita sa physical. Pero sa spiritual, may nangyayari. Okay? Nagigets ko? Sa totoo, hindi mo makikita sa physical, sa material, pero sa spiritual, yung hindi nakikita ng eye mo, no? May mga tao na nakakakita nun. Pero tayo, physical eye, hindi mo makikita. Pero sa spiritual, nangyayari po siya. Nangyayari po siya. Okay? Ang spiritual kasi, parang hangin. Hindi mo siya nakikita, pero nararamdaman mo siya. Okay? Parang ang spiritual na sinasabi, parang hangin. Ngayon, nararamdaman natin na may hangin. Ang tanong, nakikita mo ba na may hangin? Wala. Ganun po ang spiritual. So sa physical, hindi nangyayari, wala ka makikita, pero sa spiritual may nangyayari. Ito, kailangan po namin ang kapangyarihan mo, Panginoon. Ipaalala mo po sa kanila ang mga nagawang kasalanan, Lord God. Ano man ito, ikaw lang po nakakabatid, Lord God. Naka-record po sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na ito. Father, send your Holy Spirit in the mighty name of Jesus para makatawag ang aking mga kapatid. Lord, paalam mo po sa kanila, Lord God, na ikaw po ay totoo. Pagpagpunta ng iyong kapangyarihan, we need your power, Lord God, in Jesus' mighty name. Iparamdam sa kanila ngayon, Lord God, na ikaw ay tunay na Diyos at totoo, buhay at dakila, Panginoon. In Jesus' mighty name, Jesus' mighty name, Jesus' mighty name. Pagbabago ng aking mga kapatid. In Jesus' mighty name. Alisin mo po, Panginoon. Ano man ang stronghold sa kanilang isipan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. In the name of Jesus. Come out right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Lord, alisin niyo po sa kanila ang umahad lang po para matanggap kayo, Panginoon. At ito po, Panginoon. Maging po po sa Lord God. Tanggap sa inyo, Panginoon. Thank you, Father. Ano man ang sakit right now, in the mighty name of Jesus, I pray, I cast them out. Ano man ang karamdaman sa kanila, Panginoon, I cast them out in the mighty name of Jesus. Right now, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you in Jesus' mighty name. Amen. Sumunod lang po tayo sa aking sasabihin. Lakasan po natin. Kung naniniwala po tayo, lakasan po natin ang babanggitin ko po. Gayahin lang po natin. Amen. Sabi natin, Panginoong Jesus. Lakas pa po ng konti. Panginoong Jesus. Patawad po. Patawad po. Sa lahat. Sa lahat. Ng aking. Mga kasalanan. Pati na po. Pati na po. Ang hindi ko maalala. Ang hindi ko maalala. Ugasan niyo po ako. Ugasan niyo po ako. Sa pamamagitan. Sa pamamagitan. Ng inyong. Banal na dugo. Banal na dugo. Linisin niyo po ako. Linisin niyo po ako. Sa pamamagitan. Sa pamamagitan. Ng inyong. Banal na salita. Banal na salita. Iligtas niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Simula. Sa araw na ito. Sa araw na ito. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Sa aking Panginoon. Sa aking Panginoon. At tagapagligtas. Tagapagligtas. Holy Spirit. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Almighty Father. Almighty Father. Maraming salamat. Maraming salamat. In Jesus' name. In Jesus' name. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na. Amen. 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 In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po sa araw na ito. Lord, sa mga kaluluwa po na nakatanggap sa inyo, Panginoon, maraming salamat, Lord God. Binabalik namin ang lahat ng papuri, pasalamat sa inyong pangalan. Maraming salamat, Lord God, sa inyong kadakilaan. Maraming salamat sa inyong pagpapala. Lord, gabayan mo po ang mga nakatanggap sa oras na ito. Tulungan mo po sila, Panginoon. Lord, wala po kami magagawa kung wala kayo, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami palagi, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa pagpapala. Hindi lang ang blessings na ito, Lord God, ang matatanggap nila, Panginoon. I declare and I decree, Lord God, na sa mga sumusunod pa na araw, Lord God, makakatanggap sila ng tunay na biyaya mo, Panginoon. Spiritual man ito, material man ito, physical blessings man ito, Panginoon. Financial blessings man, Lord God. I declare, Lord God, may magpapatotoo dito sa susunod na Lunes, Panginoon.
na sila po ay nakatanggap ng totoo mong pagpapala. Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Malakpak sa Panginoon. May pakimpress mo po ito, Panginoon. In Jesus' mighty name.